So yun, welcome back to my video mga kamama. Ngayon, tatakipan natin yung ating mga kamatis at magpo-frost yata mamayang gabi until Saturday. So sayang naman yung mga maliliit at yung mga lalaki, baka ma-frozen siya. Ito, pinitas natin. Si Kapapa po ay kumukuha ng tolda para tatakipan namin yung mga yan kasi medyo may maliliit pa, hindi pa naman talaga mag-i-snow. So kailangan naming takipan ng mga tolda. Eh yan, sayang naman yung mga yan, oh. May mga lalaki pa eh. Eh ang daming bunga niyan mga kamama. Pag nag-harvest kami eh, papakita namin sa inyo yung lahat-lahat. So yan, nilagyan ni Kapapa ng tolda pero aayusin niya dahil baka salim pa din ng hangin. Kasi yan, baka ma-frozen, sayang. Pakadaming bunga. Madami na naman makikinabang nito mga kamama. Yung mga kaibigan ko dito ay pagbibigyan ko na naman ng mga kamatis ko at kalubasa. So yun, Kapapa yan, oh, may hila-hila na naman. Sayang naman mga kamama, pag na-frozen yan ay pinaghirapan ko yan. Kahit ay gaganyan-ganyan kamama. Mahal na mahal ko yung mga tanim ko na yan. Hindi ko nga naagapan dahil naghigaan na sila lahat. Hindi ko naagapan pero kahit pa paano lagyan na lang namin ng tali. Dahil ngayon nagbakasyon kami. Yan ang nangyari. So sabi ng kapitbahay Papa, tomorrow daw is nasa 4 and then until Saturday daw parang malamig o ninop, sabi niya. So mas mabuti daw na tabunan natin yung mga kamatis kasi sa yung bunga niya nasa labas. Pero yung mga nasa ilalim katulad ng carrots, potato, hindi mo na daw kailangan takipan dahil nasa loob daw yun na, nasa ilalim ng lupa. Hindi naman daw yun mapuprosen. So yun, si Kapapa ay busy sa pagtatabo ng ating kamatis. So ang problema ko kamama, itong aking kalubasa. Hindi kaya ito masira. Eh parang gusto ko pa siyang palakihin eh. Kasi yung iba naman hindi pa siya ano yung tangkay, kailangan medyo ano na yan, brown na yan. Mga kamama, parang nawawala na ng mga dahon sa gitna. Pero yung iba naman sumusuloy pa, bumubulaklak pa. Gusto ko pang palakihin ng konti yung mga, tanggalin natin yung mga bulaklak dahil hindi naman na naaabot at mga lalaki din yung iba. Lagay na lang natin sa gulay. Gulay na munggo. Sayang naman. Ay naku, nahulog pa, sayang. So yun. Pitas din tayo kanina ng talbos. Kasi hindi naman naaabot yung mga bulaklak na yan. Kaya naagad ko na lang ng pitas. Malapit na po ang winter mga kamama. Yun po ang pinaka matindi na naman naming ano yung papang iniitsa mo. Ang amin na namang haharapin ang kalbaryo sa winter. Eke naman. Kailangan yung wag mo tatapakan yung pinakapuno. So yung kung saan na lang po tinatali ni Kapapa natin, basta lang makubera natin yung ating kamatis. Grabe, ang laki nitong ang kamatis na to, nakakatuwa. Ang laki po nito sa actual. Ewan ko lang po dito sa camera, pero malalaki po yan. Ay, libre na naman po ako sa kamatis ng 1 taon. Bale yung inaani ko po last year, ay hindi pa po talaga ubos, promise. Naandun pa sa freezer, kalahating siplak na malaki pa yung pang sinigang ko. Paano ginamit mo sa sinigang na hipon ngayon? Yung frozen? Okay, good. At least para maubos na dahil pangabot na nga eh. Pangabot na nga kamama eh. Ang aming harvest halos bihirang-bihira akong bumili ng kamatis. Kung magsisigang talaga kamama ay dito lang sa aking kamatis na tanim.
Minsan na lang kami umaano ng kamatis kapag winter. Pag gusto namin kumain ng kamatis na sariwa, saka lang kami bibili sa Walmart. Pero kung pangsigang, pangpaksiw, panglagay sa mga isda-isda, libre na po ako sa kamatis. Mga kamama, kung kayo po ay magtatanim ng kamatis, wag na po kayong bumili no yung mga binibili sa tindahan, sa mga Walmart or sa Home Depot na nasa sachet, nasa pack. Bali, ang bibilhin nyo yung sariwang kamatis na inilalagay nyo sa sinigang. Tanggalin nyo ang buto at yon ay ilagay nyo sa tissue hanggang sa matuyo. Yon ang ipupunla nyo. Basta mayroong ano dun sa dulo, okay na yun. At saka dun sa kabilang dulo sana, wala, ayun, meron naman pala doon, tinusok mo. Baka naman natusok mo ano, yung yung aking yung aking tawag doon. Potato, ang ganda pa naman ng potato ko, purple yon. Purple potato. So yan. Nakataklob na naman po yung aking kamatis. Ito naman yung isa. Yung sa harap siguro papa kahit hindi na, no? Ito na lang medyo malalaking to. So yun. Yung nandun sa dulo papa, hindi na natin tatakipan? Yeah. Pero may plastic pa yata doong white eh. Pero wag na. Wag na siguro yun. Dito na lang sa medyo gitnang malalaki, sobrang bunga. So yun mga kamama. Ito ang hirap dito pag magwi-winter na. Kailangan maagap ka. Lagi kang nakatingin sa weather. Kasi pag nakalimutan mo tumingin sa weather at gabi ay nag-frozen, kawawa yung mga pananim mo. Sayang. So kailangan pagka na yan, pag malapit ng mag-winter lalo na yung mga yan, September, October, lagi kang nakatingin sa weather. Dahil hindi natin alam ang weather kung anong nangyayari pa bago-bago. Kakantali pa. So yan, hindi ko na sabi ng kapitbahay pag nasa labas daw yung kailangan takipan. Kaso medyo matibay naman po yata yung balat ng kalubasa kaya hindi ko na po yan tatakipan dahil ang kalubasa naman yung balat niya ay napakakapal. So kamatis lang yan, pwede. Ito yung problema ko, yung isa ko dito. Ito yung mga yan, naka-open siya. Ala, frozen na nga pa itong isang to. Parang nag-frozen na. Sayang, parang nag-frozen nga to nagkulubot yung balat niya Kumulubot yung balat, nagpo-frozen tong isang to. Sayang. Frozen yung isa kong kamatis doon, kaya kailangan ko humanap ng takip. Ito, pwede kaya to. Ito, siguro pwede pa rin. May malaki pa pala dito. Masyadong malaki, pero okay lang. Sayang naman plastic na puti na lang. Wait nga lang. Ito na lang. Siguro malaki-laking plastic na to. Sayang din kasi. So yun, binalutan lang po natin. Yan. Ito hindi na. Yung kamatis lang kasi nagkukulubot na nga. Nag-frozen na nga. Nagkulubot na siya Ito yan yung mga napo-frozen, yung mga ganyang klase. Sayang naman. Yan napo-frozen yan Sayang, ang lalaki pa naman. Yan. Pag nagkukulubot na ganyan. So takipan muna natin. Ganyan lang sana. Okay. So, eto yung harvest natin for today. Igugulay natin yan. Lalagyan natin ng kalubasa. Dahil may kalubasa pa tayong tira nung nakaraan nating harvest. Hindi pa natin naubos. Meron pa tayong kalahating kalubasa sa huling harvest natin. So, iluluto natin yan tomorrow. So, yun lang mga kamama. Tapos na tayong magtakip ng ating mga kamatis. So, hopefully na hindi ma-frozen. Dahil sayang naman ang aking pinaghirapan.
lagi lang natin tandaan, lagi lang smile, happy, and healthy mga kamama. At don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!